Welcome to Mindblow, the ultimate destination for jaw-dropping content that will surprise, inspire, and entertain you every step of the way. If you love discovering the unexpected, make sure to subscribe, hit the like button, and share with your friends to keep the excitement going. Your support helps us keep blowing minds and creating content you'll never forget. So buckle up and get ready, because this is just the beginning. Sa bansang sanay sa lumang pangalan at napapako-pangako, marami ang nagtatanong, posible pa bang magkaroon ng leader na tunay na para sa tao? Sa gitna ng makulimlim na politika, may isang bituin na unti-unting sumisikat, hindi dahil sa kontrobersya, kundi sa kakaibang pamumuno. Ito ang kwento ng isang leader na tinaguriang bihira sa serbisyo publiko sa Pilipinas. Ang kanyang pag-usbong ay nagbibigay ng bagong sigla at pag-asa. Samahan ninyo akong kilalanin kung bakit ang binatang ito ay tinatawag na pinakabihirang politiko sa bansa. Simulan natin ang paglalakbay sa kwento ng isang leader na naglakas loob baguhin ang sistema mula sa loob. Ang pinagmulan ng isang kakaibang leader. Sa isang bansa na puno ng tradisyonal na politika at paulit-ulit na mga pangalan, may isang leader na lumitaw na tila kakaiba sa nakasanayan. Si Victor Ma. Regis Vico Nubla Soto ay hindi ordinaryong pangalan. Sa murang edad, naging kilala siya hindi lang dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang mga paninindigan. Anak siya ni Vic Soto, isang sikat na komedyante at TV host, at Connie Reyes, isang respetadong aktres. Ngunit sa kabila ng kasikatan ng kanyang mga magulang, pinili niyang tahakin ang sariling landas sa serbisyo publiko. Nagtapos siya ng Political Science at nagmaster sa Public Administration sa Ateneo de Manila University, isa sa mga nangungunang universidad sa bansa. Dito niya hinubog ang kanyang pangarap na maglingkod ng tapat at epektibo. Nagsimula siya bilang konsehal ng Pasig noong 2016. Sa murang edad, agad siyang lumaban para sa transparency at accountability, mga bagay na madalas isantabi sa lokal na pamahalaan. Isa sa mga unang panukala niya ay gawing public online ang lahat ng government procurement upang masiguro na walang tinatago at lahat ay pwedeng magbantay. Hindi niya ginamit ang kasikatan ng pamilya. Sa halip, binigyang diin ang mga isyong madalas hindi napapansin tulad ng simpleng serbisyo, kalinisan at karapatan ng bawat mamamayan. Simple at accessible siya, madalas makitang naglalakad o nakasakay sa tricycle, nakikipag-usap sa mga tao, at personal na tinutugunan ang kanilang mga hinaing. Hindi siya nagtatago sa likod ng opisina. Noong 2019, tinalo niya ang pamilyang 3 dekada ng namumuno sa Pasig, isang bagay na dati ay imposibleng mangyari sa mata ng marami. Ang kanyang tagumpay ay naging simbolo ng pagkauhaw ng mga tao sa pagbabago, isang patunay na handa na ang Pasig sa bagong pamumuno. Ang slogan niyang "Iba naman" ay naging sigaw para sa bagong pamamahala, sumasalamin sa pag-asa ng mga tao para sa mas makatao at makabagong gobyerno. Nanalo siya hindi dahil sa pera o popularidad, kundi sa plataporma ng mabuting pamamahala, integridad at tunay na malasakit sa tao. Pinatunayan niyang posible ang panalo ng hindi nakikipagkompromiso sa prinsipyo, isang inspirasyon sa mga kabataan at sa lahat ng nagnanais ng tunay na pagbabago sa lipunan. Isa sa pinakamalaking pagbabago ni Vico Soto ay ang walang kompromisong kampanya laban sa korupsyon. Ipinatupad niya ang live streaming ng public bidding at procurement process. Lahat ay bukas sa publiko. Dahil dito, bilyon-bilyong piso ang natipid ng lungsod. Itinatag niya ang ugnayan sa Pasig, isang feedback unit na direktang tumutugon sa mga tanong at reklamo ng mamamayan. Hinihikayat niya ang kabataan na maging aktibo at magsumbong ng anomalya. Ang kanyang pamumuno ay nakasentro sa ebidensya at datos. Bawat programa, pinag-aaralan at kinokonsulta. Sa pandemya, ang mga desisyon niya ay laging nakabase sa rekomendasyon ng eksperto. Kapag may pagkakamali, inaamin niya at agad inaaksyonan. Sa Pasig, ang tiwala ng tao ang pinakamahalagang yaman ng leader. Hindi lang laban sa korupsyon ang pamumuno ni Vico Soto. Tumutok din siya sa makabagong programang direktang tumutulong sa mamamayan. Pinalawak niya ang Pasig City Scholarship Program para sa mas maraming kabataan, hindi lang top students. Inilunsad niya ang Pasig Health Monitor na nag-uugnay sa lahat ng health center at ospital para sa mas mabilis na serbisyo. Ipinatupad ang libreng pagpapa-ospital para sa mga residente. Noong pandemya, inilunsad ang mobile palengke at Pasig Pass QR code para sa contact tracing. Nag-deploy din siya ng e-trike at bus para sa frontliners. Sa halip na dole out, binibigyan niya ng dignidad at oportunidad ang mga tao.
tulad ng Tanglaw ng Pag-asa program para sa rehabilitasyon ng dating lulong sa droga. Ang kanyang serbisyo ay nakatuon sa pangmatagalang pag-angat ng bawat Pasigueño. Ang estilo ni Vico Sotto ay malinaw na pagkontra sa trapo o traditional politician. Sa kanyang pamumuno, makikita ang isang bagong anyo ng politika na nakatuon sa serbisyo at hindi sa personal na kapakinabangan. Ipinagbawal niya ang paglalagay ng pangalan o larawan sa mga proyekto ng lungsod. Ang pera ng gobyerno ay pera ng taumbayan. Sa ganitong paraan, naipapakita niya na ang serbisyo publiko ay hindi dapat ginagamit para sa personal na propaganda. Sa traditional na politika, maraming transaksyon ng lihim at pabor-pabor. Kay Vico, lahat ay bukas at transparent. Ang kanyang pamumuno ay nagtataguyod ng isang sistema kung saan ang bawat desisyon ay may pananagutan at nakikita ng publiko. Ang no-nonsense na pulisya niya sa procurement ay nagpakita na posible ang malinis na transaksyon. Sa pamamagitan ng tamang proseso, naiiwasan ang korupsyon at nasisiguro ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Aktibo siya sa social media hindi para magpasikat, kundi para magbigay ng update at makinig sa hinaing ng tao. Ang kanyang presensya online ay isang paraan upang mas mapalapit sa mga mamamayan at mas mapadali ang komunikasyon. Ang communication niya ay direkta, tapat, at relatable. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng mga tao ang kanyang mga plano at adhikain para sa lungsod. Para sa maraming tradisyonal na politiko, ang kapangyarihan ay para sa sariling interes. Para kay Vico, ito ay instrumento ng pagbabago. Ang kanyang layunin ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa kinabukasan ng bawat mamamayan. Hindi siya naglalayong manatili sa pwesto habang buhay, kundi mag-iwan ng sistemang magpapatuloy kahit wala na siya. Ang kanyang pananaw ay nakatuon sa pagbuo ng isang matatag na institusyon na maglilingkod sa susunod na henerasyon. Ang serbisyo niya ay para sa institusyon, hindi sa sariling pangalan. Sa ganitong paraan, naipapakita niya na ang tunay na layunin ng pamumuno ay ang kapakanan ng nakararami. Dito nagkakaiba ang tunay na leader at ang traditional na politiko. Ang isang leader ay naglilingkod para sa pagbabago at pag-unlad, habang ang traditional na politiko ay para sa sariling kapakinabangan. Ang kwento ni Vico Sotto ay inspirasyon, pero sapat ba ang isang mabuting leader para baguhin ang bansa? Ang pagbabago ay hindi kayang gawin ng isang tao lang. Kailangan ng kolektibong pagkilos. Ang tagumpay ni Vico ay dahil din sa pagiging handa ng mga Pasigueño para sa pagbabago. Kung walang aktibong partisipasyon ng mamamayan, kahit ang pinakamahusay na leader ay mabibigo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag ang ordinaryong tao ay tumindig laban sa lumang sistema. Ang kwento ni Vico ay hindi fairy tale. Ito ay blueprint ng posibilidad, sakripisyo at pagkakaisa. Ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging Vico Sotto sa sariling komunidad. Si Vico Sotto ay higit pa sa pagiging alkalde, siya ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa henerasyong sawa na sa lumang politika. Sa kanyang murang edad, ipinakita niya na posible ang pagbabago kung may tapang at malasakit ang isang leader. Hindi lang siya basta politiko, siya ay naging boses ng mga ordinaryong Pilipino na matagal nang naghahangad ng tunay na pagbabago sa sistema. Ang kanyang tagumpay ay patunay na integridad at kakayahan ay maaaring manalo laban sa pera at kapangyarihan. Sa kabila ng mga pagsubok at panggigipit, pinatunayan niyang hindi hadlang ang kabataan o pagiging bago sa politika upang magtagumpay. Ang kanyang panalo ay tagumpay din ng bawat Pilipinong naniniwala sa malinis at tapat na pamamahala. Ang Vico Standard ay nagiging batayan ng bagong public servant, transparent, accountable, at tunay na naglilingkod. Sa kanyang pamumuno, binigyang halaga ang bukas na pamahalaan at partisipasyon ng mamamayan. Ipinakita niya na ang serbisyo publiko ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng lahat. Ang kanyang halimbawa ay nagtataas ng antas ng diskurso sa politika, mula personality-based patungong issues-based. Sa halip na puro pangalan at kasikatan, binibigyang diin niya ang mga isyong mahalaga sa bayan, edukasyon, kalusugan, at karapatan ng bawat isa. Ang kwento niya ay liwanag sa mahaba at balakid na daan ng pagbabago. Sa bawat hakbang, pinapaalala niya na kahit mahirap at puno ng pagsubok ang landas, posible pa ring makamit ang tunay na pagbabago kung magtutulungan at hindi susuko. Huwag nating hayaang manatiling bihira ang mga politikong tulad niya. Kailangan nating palakasin at suportahan ang mga leader na may malasakit at prinsipyo upang dumami pa ang mga tulad niya sa serbisyo publiko.
Suportahan natin ang mga leader na tunay ang pagmamahal sa bayan. Sa ating pagkakaisa at pagtitiwala, mas mapapalakas natin ang kanilang advokasya at mas mapapabilis ang pag-abot ng ating mga pangarap para sa bansa. Maging mapanuri at aktibong mamamayan, hindi lang naghihintay ng pagbabago, kundi bahagi ng paglikha nito. Sa bawat boto, sa bawat pagkilos, at sa bawat pagtulong sa komunidad, tayo ay nag-aambag sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay sa pagkakaisa at walang sawang pag-asa ng bawat Pilipino. Sa pagtutulungan, walang imposible. Sama-sama nating harapin ang hamon ng pagbabago. Ang pagbabagong inaasam natin ay nagsisimula sa ating mga puso at komunidad. Sa simpleng pagkilos, pagmamalasakit at pagkakaisa, unti-unti nating mababago ang ating bayan para sa susunod na henerasyon.